Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ilabas nyo yan! Ilabas na. Ayan, ilalabas na nila. Habang Nauna na nilang nilabas. ang ating pantulak. Hindi, yung sama ng loob. Hindi nyo po maitatanong, wag nyo nang tanungin. Ang gusto ko po sabihin sa inyo, nako, meron po kaming dating relasyon. Nagsimula siya bilang isang komedyante noong 90s at sumikat sa screen name niyang Mosang. Mapapelikula o telebisyon, wala nang hindi nakakakilala sa kanya. Pero alam niyo ba na hindi lang siya sikat sa showbiz? Dahil ang kanyang kainan dito sa Quezon City, hindi lang niya kasing sikat, nagva-viral pa. Kaya naman, hindi lang tayo makikipagmaritesan kay Mosang, titikman din natin ang kanyang mga nagsasarapang pagkain dito sa kanyang viral kainan, ang Elseps Budbod. Kaya kung ready ka na, sama ka na! Saan? Ay, sa inyo, makikichika po, Hoy, saka ano naman pala makikikain. Huwag na nating tagalan. Tara! Tara, food trip tayo! Sandali lang! Ayan, kasama natin ngayon ang isa sa mga komedyante na kinalakihan natin. Parang kala mo, ang tagal na, ang luma. Kilalang kilala siya bilang sa karakter niya na si Mosang. Noon pang Tacy ng Tahanan, naalala ko way back in the 90s. Yes. At ngayon, napapanood niyo rin siya sa isang sitcom sa TV bilang isang mainstay. Ano ba ang pangalan niya? Baby? Ayan, binigyan ko na kayo ng, ng napakagandang clue. At gusto ko sa inyong introduce ang may-ari ng Elseps Budbod, si Mosang. Yes, palakpakan tayo. Hello po mga kabudbot. Siyempre, ito po si Mosang. Ayan, welcome din dito sa aking humble store na kung saan libre ang hangin at ang ingay pero masarap kumain. Ayun, ayun ang hinihintay ko, yung pagkain. Yes. Kaya naman, simulan na natin ang usapan. Kung hindi nyo po maitatanong, wag nyo nang tanungin. Ang gusto ko po sabihin sa inyo, si Mosang po, ang tawag ko po sa kanya is Ate Aleli dahil Yes. po galing kami sa isang universidad, pamantasan. Aleli. Oo. Sa Tagalog, Alila. Nagkasama po kami dati sa teatro ng kaunting panahon lang naman, pero pinaalala ko sa kanya nung sinabi ko sa kanya na gusto kong i-feature ng BATV Tara Food Trip Show ang kanyang viral na kainan, ang Elseps Budbod. Thank you. Kaya nandito tayo ngayon at syempre, Eto na, charan! eto na yung mga pagkain. At habang kumakain tayo, syempre, introduce sa atin ni Mosang kung ano itong mga ipapatikim nila sa atin. Yes. Habang nagchichikahan naman tayo, tungkol sa mga buhay-buhay natin, sa buhay-buhay niya. Yes. Siyempre, mas interesado ako sa buhay niya. Dahil hindi naman kayo interesado sa buhay ko, makikain na lang ako. Itong nasarap nyo ay ang special budbud namin kung saan kasi merong add-on. May maling, may tapa, may longganisa, may tocino. Bahala ko yung kung anong gusto nyong piliin na nasa board namin. Ayan. Ayan yan ha. Gusto kong ipakita ko muna sa inyo. Yan po yung special. Pero kung gusto nyo naman ng plain lang, pwede yung sinangag, lechong kawali at saka scrambled egg. Pero doon palang busog ka na rin. Magkano to? Ang iba-iba siya ng presyo. Katulad ito po ang aming small. Kapag wala po yung add-on, 95 pesos. 95 pag walang add-on. Add-ons, So, 95. kanin lang yan? Kanin, lechon kawali, scrambled egg. Okay. 95 pesos. 95. Tapos Oo. kung ano pa yung mga may add-on dyan? Additional price na. Ano yung mga options? Eto, tocino, hotdog, tapa, longganisa, maling, minsan may Shanghai. Bahala ka po. Pero ito, 50 pesos, 50 pesos, 50, 85 kasi tapa yan. 55, 55. O sige, pero Yan. bago tayo magtikiman, gusto ko lang maitanong, bakit mo naisipang magtayo ng Budbod Restaurant or Budbod Eatery dito sa kahabaan ng Bago Bantay? Oo, kasi nung bata pa ako, yung mother ko, meron talaga kaming kainan sa Antonio Rivera, sa Tondo, Manila. Sa Kapwa Tondo? lumaki sa Tondo.
Doon din daw ako pinanganak sa Tondo ko. Siyempre, alam mo na. Ayun. Tapos po, lumaki po akong ang aking mga magulang ay mahilig din magluto. So, para pandagdag pangkita sa kinabukasan, dahil 6 kaming magkakapatid, lahat nag-aaral. Ang nanay ko ay nag-isip ng pwedeng paraan pa. Ang tatay ko po ay driver, company driver, para makatulong, para mapaaral. Makadagdag sa pamumuhay ng, Panggastos, oo. ng pamilya. So, nung naging single mother po ako, lumipat ako sa Bago Bantay. Tapos nagkaroon ako ng medyo mahirap yung naging buhay nung paglilipat because both of my parents passed away. So, malungkot, wala na ko asa. Nasa showbiz ka na ba nito nung time na to? Opo, kasi ano na ako nun. Makaupo ka naman? Ay, oo naman. Hindi, oo. Alumni ko po yan. Oo, kasi ano na yun barely 29 years old na ako eh. Okay. Kasi nanganak na ako. Mosang ka na nun? Oo, mosang na ako. Mosang ka na nun? Naging single mother na ako noon Oo. That time eh. And Oo. then nagkasakit nanay tatay ko. Oo. So, kailangan ko nang lumipat ako. I chose na makipagsapalaran. Ikaw lang ba yung nagtaguyod? Siyempre, ikaw lang, pero may mga tumulong ba sa'yo? Lalo na nasa showbiz ka na, uso ang Oo, tulungan, oo. siyempre sa Nung kapwa panahon na artista. yun, nagkaroon ako ng isang commercial na soft drinks. Soft drinks, ayan. Dahil yung commercial na yun, yung perang yung inilaan ko, nag-isip ako na kailangan ko ng meron akong makikita sa pinagkakita. Which is my ugali talaga. Oo. Yung sa lipat. For example, yung second floor ng bahay namin sa Tondo, galing yun sa kita ko sa pangako sa'yo. Mm. Something like Oo. that. Ito Pero galing- totoo to, na Opo. nasa pangako. Oh, yes. Sa'yo, ikaw. I did pangako sa'yo. Okay. Bago ako nawala sa ABS, ang 2 years ang pangako sa'yo. Oo. Ang laking tulong nung sa akin kasi nasa ospital nanay ko. Mm-mm. And one of the person who helped me there also is Jean Garcia. Okay. Pero mainly yung pinakamalaking parte ng buhay ko na nakatulong sa akin that time nung nasa ospital ang nanay ko was Judy Ann Santos, Piolo Pascual, to name few. Ang dami. Oo. They're my good friends. Oo. Hospital pa lang. Tapos, nung umalis na ako sa bahay na, since when I got this commercial, sabi ko, gusto kong may paglaanan ng pera ko Mm-mm. kasi lumalaki na yung anak ko. Oo. Tapos, baka hindi habang buhay merong pagkakakita. Oo. I'm a single mother. Yung mga panahon na yon, yung anak ko, dito kami nagstay na sa Bagong Bantay until from elementary to high school life niya. Oo. Habang nakatayo to. Oo. So, kailan mo itinayo ang LSEPS? Nung year, hindi pa siya LSEPS, iba-iba pangalan niya. Alam mo, nakakatawa, meron akong trivia habang nag-uusap kami, habang iniimbita ko si Mosang na sa interview na to, sa shoot na to, sabi ko sa kanya, paano po ba pinopronounce yung LSEPS? LSEPS po ba o LKEPS? LSEPS is actually the name of my son, combination, Elijah Sepia. Pero originally, ito ay ang una kong tindahan dun sa side na yon. Oo. Tapos naging, ano lang siya, una nung nag-venture ako, sabi ko, magtinda tayo ng mga ulam-ulam. Oo. So, Sige. nag-ulam-ulam ka muna? Na-realize ko, lahat pala dito sa Bagong Bantay, magagaling na sa mga ulam, expert. Oo, So, maraming karinderya, ganon. Oo, tapos yung unang makakita namin, 250 a day, 150. So sabi sa akin nung kasama ko, fight ka pa. Sabi ko, sige, nagkaka-taping na ako. Sige, laban pa rin tayo. Paikutin, huwag tayong bibitaw. Sabi ng tulong sa akin, tulong sa akin ng airmat ko, hanggat meron kang pampuhunan, pagkain ng Dire-diretso lang. Oo. And then, makaisip ka ng signature dish mo. Pag may signature dish ka, yun ang babalik-balikan ng mga tao. Parang Ay, yung ano doon ka buhay namin sa makikilala. Antonio Rivera, ang husay ng Bicolana nanay ko. Oo. Magaling magluto yun ng Oradon. laing. Oo, ng laing, mga kaldereta, specialty ng nanay ko, yung binabalik-balikan. Oo. So, Yun. dito nagsimula ang LSEPS. Nakaisip ka ng... Oo. Pero, maitanong ko lang kasi, dito ba sa Bagong Bantay, Bago Bantay, ikaw lang ba ang may budbod? Kasi ang dami na ngayong mga Ako budbod po restaurant. We multiply the good for Filipinos nationwide. We drive learning. We promote wellness. We help rebuild lives. We turn hope into possibilities. We care for our players.
We advance digital skills and employment. We bridge accessible healthcare to the underserved. We respond in times of disaster. We grant wishes that bring hope and opportunities. We champion responsible entertainment. With this project by Bingo Plus Foundation, it really could help a lot of students and ignite their hope to innovate, to love science, to pursue research in academic, but also in their professional life. Wala na yung mga dumi galing sa tubig, malinaw. Safe na po yung tubig namin. Thank you! Kayo po ang ilaw ng aming buhay at tahanan po. Sa loob po ng 20 years, nagkailaw din po kami. Maraming salamat kasi natupad yung kahilingan ko po na magkaroon ng sariling tindahan. As in, sobrang saya po namin mag-ina. I think what DigiPlus and Bingo Plus is doing is really remarkable, and I really affirm you guys for that kasi like this one is a very big step. Together, let's help Filipinos thrive and win in life. The best players succeed because they set boundaries. Every great athlete wins with control. Always have a game plan. Yes. Kung uulamin mo na lang, ipangtataya mo pa. Nako, pusta de peligro yan. Nagsweldo na lang. Kung pusta de peligro na, pause na muna. Dahil ang gaming dapat fun lang. Are you for real? Kung maglalakad tayo, para lang matuloy mo yung game mo, pusta na peligro na yan. Pag pusta de peligro na, pause na muna. Dahil ang gaming, dapat fun lang. So, Yun. dito nagsimula ang LSEPS. Nakaisip ka ng... Oo. Pero, maitanong ko lang kasi, dito ba sa bagong bantay, bago bantay, ikaw lang ba ang may budbod? Kasi ang dami na ngayong mga budbod restaurants. Ako ang unang naglagay. As far as I know, ako. Tapos marami na rin gumaya. Marami nang gumaya. Oo, marami na rin. So talagang claim mo na ikaw. Dito sa Quezon City, opo, hindi lang ako nagkiklaim. Marami na Oo, nagsabi. kasi marami na rin ngayong naglabasan. Ngayon marami na pong naglabasan na mga budbod. Oo, na saka it's part of the industry naman, even sa food lalo na kapag may nakita silang talagang umaarangkada na isang klase ng pagkain, marami talagang gagawa rin. Opo, hindi naman natin yung mapipigilan, ayos lang. Oo, share the fame, share the blessing. But still, ang masaya ako ay that the customers bumabalik pa rin sila at may mga bago Bakit nga ba nagba-viral?
Sa lasa, sabi nila sa akin, sa lasa, sa serving. Sa lasa at sa serving. Tsaka maganda ako. Sa lasa at sa serving. At sa ganda ko. Sa lasa at sa serving. Sa ganda ko. Pinipilit talaga. Sa ganda ko. On that note, kailangan ko lang matikman itong mga sinerve nila para sa akin. Yeah, I'm Sa happy to akin present to you ito ang aming homemade chili sauce. Kung ikaw po'y mahilig sa mga Oh, sa mga- mahilig ka ba? Yes, Ayan. I love Ngayon, spice. ngayon ko malalaman kung talaga ma-approve para sa iyo ang O, papasubo ata ako. Pero, itong unang bowl na Ito to, ang medium. ito ang medium Ito na... po ay 1.5 cup of rice. Ito ay 2 rice. So usually kumakain nito pamilya, 4 sila, order ng 2 large. Kasya na para Kasya sa na. 4. Opo. Ito 1.5. 1.5. So, pwede na nating subukan. Yes. Subukan. Nang makita natin kung pwede bang balik-balikan ang Yeah. Elseps. Ben, ikaw makakasure kung totoo lang ang ano niya. Ang anghang. Kahit di ko lana po ako, pero hindi ako masyadong Hindi ka ba mahilig sa maanghang? No. Ako, I love Maanghang lang spicy talaga ako. food. Charot! Tapos pwede mo siyang lagyan ng toyo. Oo. Sige, Tikman mo subukan siya. muna natin tong may chili garlic nila. Oo, you can put Oo. soy sauce. Saka itong chili garlic nila, medyo yung garlic nyo fresh. Apo. Hindi siya, kasi maraming chili garlic na fried yung Actually, ano. sa chili garlic, chili lang siya, pero Chili lang? sauteed in oil. Ako lang yung nag-add. Chili sauce. Chili sauce lang pala siya. Oo. Nakiki-chili pure garlic po- ako. Pero pure po yan, kasi with sesame oil. Puro. Sige nga, subukan natin muna. Kaya. Very gradual yung ano niya, yung heat, yung pagsipa nung anghang. Pero kayang-kaya. Oo. Dahil bilang mahilig ka sa maanghang. It's very mild. Kayang-kaya ninyo kung pupunta kayo dito. At gusto yung subukan, it's very Minsan may mild. mga customer ako. Eh baka naman kasi yung iba, kaya biglang naanghangan, isang kutsara talaga yung... Hindi ko nga alam Inano. bakit sila bumabalik na uubos agad eh. Madam pa rin feel. Baka naman sinasharon nila yung ano, yung... Gusto ko na sabihin, gusto bang ulan chili o yung pagkain? Sana chili na lang yung inulam mo, hindi ka na umorder ng budbod. Oo. Ayan, taste test Ay, mo lagyan tayo. ng toyo. Wag muna. Wag muna. Oo. So after mo ng chat, very curious ako. Paano ka napunta sa Tasty ng Tahanan bilang mosang? Nagsimula ako sa teatro. Alam mo natin, pareho tayong Polytechnic University of the Philippines, Mass Communication, majoring in broadcasting. Yes, okay. Ako ay nag-teatro. And then we studied acting and production management doon sa CCP for 2 months. So doon ko na-meet yung mga kaibigan natin na after we graduated, later on, mga iba nagkalat na. So yung iba, napunta sa ABS-CBN, sila Roxy Likigan, Jan Laput, mga naging kaibigan ko. Bubuhay Favor, invited me, napunta sila sa show ng Tasty ng Tahanan. Nagsa-teatro na ako doon. Oo. Pero sino ang nakaisip ng character at ang pangalan ng mosang? When I entered Tasty ng Tahanan, ang segment producer at writer ko, si Director Wendy Ramas, the late Director Wendy Ramas. Pagkatapos noon, binigyan niya sa akin yung screen name na Mosang bilang Chismosang Kapitbahay. Hindi maid? Hindi maid. Kapitbahay ako ni Tessie Tomas, napunta sa bahay niya, hingi ako ng solusyon sa problema ko. O kaya may dala akong problema, yun na yung topic. Ayun. Kasi talagang ang karakter ni Mosang tumatak na talaga sa ating mga sa buong kabahayan noong 90s eh. Diba? Ang laki nung ewan kung bakit, pero ang laki nung impact. It was a household kasi timely yung pagpasok ng oh my God, the legendary, my one and only Tess Tomas ng mga panahon na yun. So talagang may sumalo naman after ng Tasty ng Tahanan. Yes. After ng ordeal mo with life. With life as a single mom. As a single mom. naghiwalay, Gano'ng kahirap ang pagiging single mom nung time na yon? Oh, it was very hard, lalo na kung wala ka trabaho. Bumabalik ka pa rin sa pagtitinda. Nagtitinda ako ng merienda sa hapon kami ng nanay ko habang buntis ako. Ng Buhay pa si Mami ba? That time, yes. That time. Kailan ba pumanaw si Mami? 2000. 2000. And I gave birth 1997. Oo. Ang sarap. Gusto mo ba? Oo, kasi... thank you. Kasi meron siyang anong tawag nito? Anong tawag doon? Lechon kawali. Lechon kawali na dinikdik ba yun? Tinadtad. Tinadtad na lechon kawali. Tapos on top of it... Titikman ko, ha? Tikman mo rin. Titikman ko. Titikman ko nga. Nagutom seryoso ng usapan kasi namin. Kailangan nagutom ako sa'yo. Oo.
Yeah. Sa kayong langgonisa, ang sarap. Thank you. May mga supplier ba kayo nito? Yes, meron kaming regular na kinukunan. So, syempre, lahat yun kailangan may kasi maramihan na in-order namin. For example, yung egg, in a day we consume 35 to 40 trays. The rice is 2 sacks of rice a day na uubos yun. Ang dami ng 2 sacks of rice. Opo. Diyan yung malalaman kung gaano ka tinatangkilik yung The lugar, pork. yung kainan ni... Almost 140 kilogram a day. 140 kgs of pork a day. Ang dami. So talagang dinarayo kayo dito. Ano yung pinakamalayong pinanggalingan ng isa sa mga customer kung may nakausap ka? Cavite. If coffee is your religion, Italy is where your gods live. Here, we honor the barista, not the coffee machine. Because coffee is like life. It's all about how you make it. When your barista is the best, you can taste love in every cup. Our barista is the best. Bravo, Filipino. I am DJ, I am the Philippines. So talagang dinarayo kayo dito. Ano yung pinakamalayong pinanggalingan ng isa sa mga customer kung may nakausap ka? Cavite. Yung mga taga-South. Oo. Talagang yung iba pupunta sila meron dito? isang pamilya dito pupunta na. Paborito kasi ito talaga. Wala pa yung mga vlogs, wala pa. Regular na sila. Paborito kasi ito ng anak ko, kaya iuwi ko pa ito sa Cavite. So mag-take out siya. Kakain sila, so mag-take out ka. Pupunta ba sila dito dahil sa sarap ng pagkain o dahil kilala ka nila? Dahil sa pagkain. Dahil sa pagkain. Later na lang nila na minsan yung Nalaman. mga hindi talaga nanonood o hindi nila alam na naman, uy, di ba artista ka? Ay, ikaw pala yung may-ari. Tapos ngayon magmula ng marami ng pumunta, mga nag-vlog. They know. Others hindi pa rin. Nagugulat pa rin sila. Ay, ikaw po pala may-ari nito. O kaya, ang sarap po ng pagkain nyo. May tanong lang ako. Sa tingin mo ba si Mosang ba sikat pa? Oh, hindi ko alam. Minsan natanong ko sarili ko, sikat ba ako? Meron po kaming hotline, tawagan po ninyo at sabihin niyo po sa amin kung sa tingin niyo sikat pa Ang ba si alam Mosang. kong sikat nila, ang alam ko sa mga bata na talagang fan ng Pipito Manaloto. Kilala nila ako as Baby. Ay, si Baby. Oo. Oo. Pero malalaman mo yung mga batang 90s pag tinawag kang Mosang. Of course. May tumatawag ba sa yung Baby? Marami. Maliban Ay, sa Ate mga Baby. sa jowa mo. Ate Baby. Ganon, Ate Baby. Oo. Marami. So sa tingin ko, hindi naman, nasa diskarte talaga yan sa buhay, no? Na yung how to maintain your fame, on the sideline, meron kang ginagawang business. Or should that be, honestly, I don't think of fame itself. It goes along the way. Kasi kung ang linya ng tinatrabaho mo ay nasa telebisyon, or pelikula, or teatro man, they will know you, pero yung sobrang fame, it's actually a gift or luck na lang. Parang bonus na lang siya. Bonus siya, Ang importante, kumikita ka sa ginagawa mo. Yun naman ako talaga. And you love what you do. Opo. Ang LSEPS ba meron pang ibang branches? Yes, ngayon po ay in-launch ko na ang aking cloud kitchen. Ang pangalan na po ay Mosang's Food. So merong branding na talaga ng Mosang? Opo. Oo. Mosang Cloud Kitchen ko po siya. It's an online ordering. Pwede kayong mag-order online sa Mosang. Pero tanong ko lang, bakit wala kang pangalan ng LSEPS dito? Kasi hindi Paano pa yung nagawa yan. makikilala? Tapos ni-renovate kasi to.
You know what, for some reason, hindi naman ako affiliated sa mga riders, sa mga food deliveries. Pero pag pinin na nila, alam na nila kasi nga ang dami na yung mga mostly ng mga riders kumakain dito. So iba alam na nila. Okay. So, meron ka ng branch ng... Mosang's Budbod Cloud Kitchen. Pareho lang siya, no? Same lang din Same siya. lang din. Iba yung pangalan. Oo. May brand na ni pinangalan Mosang. na after me na. Oo. Pero may ano ka ba? Meron ka bang long-term plan para sa Budbod business? Opo, ngayon po, sana itong taon na to, magbubukas ako ng isang, Kaharian. ng isang physical store na Mosang's Budbod. Physical store? Kasi yung isang Mosang is online yun. Online po. Cloud kitchen kasi siya. So, dahan-dahan lang. I'm taking it slow. So yun nga, ito yung medium na size ng budbud nila. Gusto kong pakialaman itong large size naman nila. Same din yan. Ha? Same din yan. Same lang din. Oo, pero kung gusto mong tikman. Oo, tikman din natin para naman. Kasi nandito, wala ditong hotdog eh. Doon meron. Ilagay natin yung hotdog dyan, ha? Para ito mai-share mo. Pwede mo siya i-take out. Kaya nga meron tayong tikman mo yung may hotdog. Alam niyo, yung nagpapasa, thank you so much sa pagpo-food trip mo dito sa aking tindahan. Ha? Si Mosang ang ating first ever celebrity feature dito sa ating mamunting show na Tara Food Trip. Kaya ako ang dapat magpasalamat kasi pinaunlakan mo kami. Yeah. Pero, bago ang lahat, sabihin mo nga muna uli sa amin yung presyo ng kinakain natin. Ito po, pag in-order niyo po ay plain lamang. Katulad, ang plain po namin ay rice, lechong kawali, and scrambled egg ay 95 pesos. So may rice ka na, may lechon kawali ka na, may scrambled egg ka na, 95 pesos lang yun. Opo, small. Small. That's one cup of rice. Ang medium nun? Ang medium po natin itong hawak mo ay 1.5 cup of rice. Same din yan, fried rice, lechon kawali, scrambled egg, 110 pesos. Okay. Ang ating pong large ay 2 cups of rice, 125. And fried rice yan? Fried rice, scrambled egg, lechon kawali, 125 pesos po. Ayan. Tapos kung gusto niyo pong maging special katulad ng kinakain natin ngayon, ang tawag po dito ay add-on. You can request, pwedeng palagyan mo ng tocino on top. That's additional 50 pesos or 55. 55. Kung gusto mo naman, gusto ko 3 add-on. Gusto ko longganisa, tocino, mali. Meron kaming price board na iba-iba. Saka yung menu nyo ba nasa FB page nyo rin? Opo, nasa FB page namin. So may mga updated pricing din sila na pwede nyong makita sa kanilang official FB page, ang LSEPS Budbod. Yes. Ayun. So pwede nyong dalawin yon. At please invite them to visit LSEPS Budbod. Anong araw kayo bukas? We're open Mondays to Saturday from we start serving by 11 and we close at 12 midnight. 12 midnight. Kasi And ngayon minsan maaga rin kami nauubos 10. Pero ngayon, padami na ng padami ang tao. Nakikita nyo naman sa likod. Oras na ng kainan. Oo, oras na rin ng kainan. Dire-diretso na yan. Naku, maraming Sa oras, parami na sila ng parami. Oo, parami na ng parami. Maraming salamat, Mosang. Sana food trip ka dito. Oo, nako, hanggang sa susunod nating food tripan, nako, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow at panoorin ang Tara Food Trip tayo sa DATV Channel 31. Thank you! Every Tuesday po yan, 1 a.m. Naka-live broadcast din tayo sa Facebook page at sa YouTube channel naman ng DATV. Kung gusto nyo namang ulitin yung mga past episodes natin, pwede nyo balikan sa YouTube channel at sa Facebook page din ng DATV. Salamat mga ka-food trip. Welcome kayo sa kayong mga kabudbud ko na dito sa LSEPS Budbod. Or kung gusto niyo umorder via online, i-follow niyo lang ang Mosang's Budbod. Pwede niyo makita and you can scan our QR code or ang LSEPS Budbod mismo. Dito yan sa Bago Bantay. Mag-ka-food trip na. Come on! Hanggang sa susunod nating episode, dito lang yan sa Tara Food Trip! Ito pa siya. Ayun, so, ayun ang sinasabi ko nga. Next week on Tara Food Trip, biyaheng Marikina tayo mga Lods dahil dito pagsasabayin natin ang sarap ng mga pagkain at sound trip. Perfect combo yan. Abangan!
We multiplied